Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Waldo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Iloilo. Sigurado ko bang ayos lang sa mga tao dito na makipag-inuman tayo sa kanila? Mga dayo lang tayo dito eh. Wika ni Waldo. Ano ka ba, Waldo? Mga kaibigan ko sila. Nakilala ko sa trabaho, inimbitahan nila ako dito eh. Kaya ayos lang makipagsabayan ka sa kanilang uminom. At isa pa, pista naman ah. Tugon ni Binoy. Ayoko lang na may gawin silang hindi maganda. Alam mo naman ang ugali ko. Huwag kang mag-alala. Mabait naman sila, Waldo eh. Sige na oh, nag-aantay yung alak eh. Naanyayaan sa isang handaan si Binoy kasama ang pinsang si Waldo. Kilala ang binata sa kanilang baryo bilang isang mahusay na mananandok. Kinakatakutan sa kanilang bayan dahil bukod sa pagiging manggagamot, sinasabing may kaalaman din ito sa barang. Nang mga panong iyon walang alam ang mga kaibigan ni Binoy tungkol kay Waldo. Pagdating sa tahanan ng kaibigan, ipinakilala nito ang pinsan. Nagsimula na ang inuman kaya medyo may tama na ang ilan sa kanila. Nakisama na lang sina Waldo. Sinasakyan ang mga biro ng mga kasamang lasing. Napansin ni Waldo ang isa sa mga kainuman na laging nakatitig sa kanya. At dahil wala itong ginagawang masama, hindi na lang ito gaanong pinansin. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nag-iiba ang timpla ng lalaki. Nararamdaman ni Waldo na tila siya ang pinupunterya. Hanggang sa tahasan na siyang hinamon ng lalaki. O ikaw, totoo ba yung sinasabi ng pinsan mo na magaling ka daw na manggagamot? Apo kasi ko ni Mario mula sa kabilang ibayo. Kung talagang manggagamot ka, kilala mo siya. Wika ni Elmer. Napatingin si Waldo sa pinsan. Nagkipit balikat lang ito. Kilala ko ang lolo mo, Mario. At totoo, isa din ako manggagamot. Tugon ni Waldo. Nahinto sa pag-uusap ang lahat nang marinig ang sinabi ng binata. Waldo ang pangalan mo, hindi ba? Ako naman si Elmer. Tandaan mo ang pangalan ko. Dahil sa susunod nating pagkikita, hindi na ganitong pag-uusap ang mangyayari. Wika ni Elmer. Nagulat si Waldo. Hindi inaasahan ng binata na ganon ang sasabihin nito. Oy Elmer, lasing ka na yata. Tama na nga yan. Ang mabuti pa umuwi ka na. Hindi na maganda ang lumalabas sa bibig mo eh. Binoy naman, gusto ko lang subukan kung totoo ang sinasabi mo. Gusto ko lang patunayan ang husay niya. Tugon ni Elmer. Hindi na nagsalita si Waldo. Alam nito na walang kahihinatnan ng usapan. Inaya na lang nito ang pinsa na umuwi. Binoy, ang mabuti pa umuwi na lang tayo. Mukhang walang magandang patutunguhan yung usapan natin dito eh. Mabuti pa nga, Waldo. Lasing na din kasi mga yan eh, lalo na si Elmer. Wika ni Binoy. Nagpaalam na ang mga pinsan sa kainuman. Ngunit bago pa man makalis, nag-iwan ng babala si Elmer. Tandaan mo ang sinabi ko, kaibigan. Dahil sa susunod nating pagkikita, tototohanin ko mga sinabi ko. Wika ni Elmer. Hindi na sumagot pa si Waldo at nagpatuloy sa paglalakad. Bakit mo kasi sinabi sa kanila yung tungkol sa akin eh? Alam mo naman na ayokong pinapaalam sa marami yung ginagawa ko eh. Pasensya na, Waldo. Hindi ko din mapigilan yung sarili ko eh. Nagtanong kasi sila tungkol sa'yo eh. Sa susunod, Binoy, wag na wag ka magsasalita ng tungkol sa akin. Mahirap malaman ang karamihan ng ginagawa ko. Hindi kasi maiwasan ng mga taong matataas ang tingin sa sarili. Gaya ng Elmer na yan.
Pasensya na, Waldo. Hindi na mauulit pero totoo ba yung sinasabi niya? Yung alin? Yung apo siya ni Kamario? Kilala ko matandang yun. Pero hindi ko alam na meron pala siyang apong hambog. Lika na nga. Umuwi na tayo, nahihilo na ako eh. Tugon ni Waldo. Naunang umuwi si Binoy dahil mas malapit ang tahanan nito. Habang naglalakad pa uwi, inisip nito ang mga sinabi ni Elmer. Pagdating sa tahanan, direkta itong naiga. Dahil medyo naparami ang inom, kagad din siyang nakatulog. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay ginising na ito ng kanyang ama. Naalala ng binata na luluwas sila ng bayan sa araw na yon, kaya dali-dali itong naganda. Paglabas ng silid, nakita nitong nagkakape ang ama. Nakabihis na din ito, kaya naman dali-daling pumasok sa banyo ang binata para maligo. Bilisan mo ng kumilos. Alam mo naman na may pupuntahan tayo ngayong araw. Nagpakalunod ka pa sa lambanog. Wika ni Mang Matias. Pasensya na po tay, naimbitahan po kasi ko eh. Hindi ko naman matanggihan si Binoy. Yan ang sinasabi kong nangyayari sa tuwing sasama ka sa pinsan mo na wala nang ginawa kundi uminom. Baka mamaya, mabalitaan ko na lang na nalason na yan dahil sa katakawan sa alak. Masyado kasing kampante ang Binoy na yan eh. Na kaya ko siyang gamutin. Ay naku, hayaan mo na tay. Pagsasabihan ko na lang. Nga pala, ano po bang gagawin natin sa syudad? May nagpatawag sa akin. Sa palagay ko, kakailanganin ng tulong mo doon. Pasyente bang pupuntahan natin dun? Ano naman ang sakit? Ang balita ko nalason daw eh. Pero nang patignan nila sa ospital, wala nang makita ang mga doktor. Ilang beses na silang nagpabalik-balik sa ospital. Pare-pareho lang din ang sinasabi ng mga doktor. May mga manggagamot na din ang tumingin pero wala ring nagawa. Pagpapaliwanag ni Mang Matias. Matapos maganda ay lumakad na ang mag-ama. Nakasalubong ng mga ito si Binoy. Magandang umaga po, Tiyo Matias. Saan ba ang lakad natin? Sa syudad. At pwede ba, Binoy? Bago ka lumabas ng bahay, maligo ka naman. Amoy alak ka eh. Tanghali po ako nagising, Tiyo. Kaya nagmamadali na akong umalis. O siya, siguraduhin mo lang na matatapos ang gawain sa bukid. Bukas, magpapatanim na ako ng mais. Tugon ni Mang Matias. Papalis na sana ang mga ito nang biglang may naalala si Binoy. Sandali lang, Waldo. Kaninang umaga nakasalubong ko sina Elmer. Mukhang hindi nakalimutan yung sinabi sa'yo kagabi ah. Ay nako, hayaan mo na yung taong yun. Wala lang magawa yan sa buhay kaya ganun yan. Tara tay, tatanghaliin tayo oh. Baka hindi pa natin maabutan yung biyahe papuntang syudad. Tugon ni Waldo. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Matias na tanungin ng binata tungkol sa nangyari. Ano bang nangyari sa inuman nyo kagabi? At sino naman tong Elmer na yan? Apo daw po ni Mang Mario eh, mula sa kabilang ibayo. Naghahamon po kasi tay. Hindi ko pinapansin kasi lasing na din eh. Ano ka mo? Apo ni Mang Mario? Ano naman ang ginawa niya? Wala naman tay. Sinabihan lang po ako na mag-ingat. Dahil sa susunod na pagkikita namin, hindi na daw magandang pag-uusap ang mangyayari. Mabuti naman at hindi mo pinatulan. Alam mo bang kilala si Mang Mario bilang mahusay na manlalason? Pero kahit ganon, magaling din siyang manggagamot. Narinig ko na po yan kay Binoy. Kaya nga po hindi ko na pinatulan eh. Wala namang magandang mangyayari. Tugon ni Waldo. Maya-maya pa narating na ng mga ito ang terminal ng bus. Saktong papuno na ang sasakyan. Kaya naman nang makakyat sila ay kagad nang umalis.
Habang nasa biyahe natulog si Waldo. Nakaramdam ito ng sakit ng ulo dahil na rin sa epekto ng ininom kagabi. Hindi na ito ginising pa ni Mang Matias hanggang sa makarating sila sa syudad. Waldo, nandito na tayo. Gumising ka na. Wika ng matanda. Dali-daling tumayo si Waldo at naglakad pababa ng bus. Alam niyo po ba yung bahay ng pasyente? Mula dito susunduin nila tayo. Habang wala sila, bumili ka ng kakailanganin mo. Medyo malayo ang lugar na pupuntahan natin sa mismong bayan at magtatagal tayo doon. Hindi ko alam ang totoong sakit ng pasyente natin. Tugon ni Mang Matias. Ilang minutong nakalipas dumating ang isang lalaki. Kayo po ba si Mang Matias? Ako po si Ingo. Ako yung susundo sa inyo. Ako nga yon, mabuti naman at nakababa ka ng ligtas. Tugon ni Mang Matias. Nagtaka si Waldo kung bakit nasabi ito ng ama. Tay, bakit naman hindi siya makakababa ng ligtas? Mamaya ko na ipapaliwanag. Halika na, Ingo. Tugon ni Matias. 30 minuto ang biyahe sakay ng habal-habal. Pagdating sa tahanan, lalong naginala si Waldo. Kagad silang pinapasok. Tay, ano bang meron? Bakit parang kakaiba yung kilos ng mga tao dito? Maging ako hindi rin alam ang totoong nangyayari. Pero isang bagay lang ang nilinaw sa akin ng asawa ng pasyente. May kaaway ang kanilang pamilya at unti-unti silang papatayin ang mga ito. Kaaway? Ano naman yung kinalaman natin dun? Isang mambabarang ang unti-unting lumalason sa kanila. 2 sa kanilang kaanak ang nawala. Ngayon, ang padre de pamilya naman nila ang tinamaan ng kung anong sumpa at yon ang kailangan nating pigilan. Mambabarang ang kalaban natin, Tay. Sigurado ko bang kaya natin to? Tiwala ako sa kakayahan mo. At sana magtiwala ka din. Dinala mo ba ang pinapadala ko? Opo, Tay. Lahat ng gamit na dapat dalin, nandito ho lahat. May hinala akong mangyayari to eh. Mahusay. Dito ka muna. Kakausapin ko ang pasyente. Titignan ko din ang kalagayan niya. Pag-uusap ng mag-ama. Pumasok sa silid si Mang Matias kung saan nakahiga ang pasyente. Nanatili naman sa sala ang binata habang inaantay na lumabas ang ama. Ilang sandali pa pumasok na ng bahay si Ingo. Naupo ito sa tabi ni Waldo. Inabutan ng sigarilyo ang binata. Malala na ang kondisyon ni Tio Emong. Sa palagay namin hindi na siya gagaling po eh. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magtiwala lang kayo kay tatay. Siguradong may paraan pa para magamot yung sakit niya. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya. Pero wala silang nagawa eh. Namatay pa din ang 2 kong pinsan. Hindi kita masisisi kung nawalan ka ng tiwala sa mamang gagamot. Pero ibahin mo ang kakayahan namin ni tatay. Sige na, mukhang kailangan na ako sa loob eh. Tugon ni Waldo. Naglakad ito papasok sa silid. Nakita ang kalagayan ng pasyente. Napatakip na lang ng bunganga ang binata dahil nabubulok na ang kalahati ng katawan nito. Parang gusto kong bawiin yung sinabi ko kay Ingo ah. Bakit mo naman nasabi ang bagay na yan? Dahil sa kalagayan ng pasyente. Isa kang manggagamot, Waldo. Huwag mo sabihing nawawalan ka din ng tiwala sa sarili mong kakayahan. Hindi naman sa ganun tay pero tignan mo ang kalagayan ng pasyente natin. Hindi sa wala akong tiwala sa panggagamot ha. Pero sa nakikita ko, parang imposibleng magamot pa natin ang taong yan. Gaya ng sinabi ko sa iyo, Waldo, magtiwala ka sa kakayahan mo. Halika na, kailangan na nating magsimula. Pag-uusap ng mag-ama.
Inilabas ni Waldo ang mga gamit. Samantalang si Mang Matias nagsimula ng tawasin ang pasyente. Nang matapos tawasin, kinausap nito si Waldo. Hindi pa din kumakala sa mambabarang na nagbigay ng sakit sa pasyente. Ito na ang pagkakataon para hulihin siya. Malakas ang mambabarang na ito, Waldo, kaya kakailanganin ko ang tulong mo. Sa mga sandaling ito, siguradong alam na ng mambabarang na nandito tayo. Wika ni Mang Matias. Bahagyang kinabahan si Waldo dahil sa tagal niyang nanggagamot. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakaharap siya ng isang malakas na mambabarang. Aminin ko po sa inyo, Tay. Ito yung unang pagkakataon na makakaengkwentro ko ng isang mambabarang. Sana ho kayanin ko. Huwag mong papairalin ng takot, Waldo, dahil ito lang ang lalong nagpapalakas sa mga kagaya nila. Sa oras na makaramdam sila ng takot mula sa iyo, gagamitin nila ito para tuluyan kang lamunin ng buo. Bahala na po, Tay. Tara, simulan na natin. Tugon ni Waldo. Tumayo ang binata sa tabi ng pasyente. Laking gulat nito nang biglang hawakan ng matandang babae ang kamay ni Waldo. Pakiusa, tulugan niyo ang asawa ko. Nakita ni Waldo ang pagkadesperado sa mata ng matanda. Ito ang nagtulak sa kanyang gawin ang hindi inaasahan ng ama. Tay, pwede bang ako yung humuli sa mambabarang? Sigurado ka ba? Ito ang unang beses na lalaban ako sa mambabarang. Kaya siguro naman, walang masama kung ako din mismo ang huhuli sa kanya. O sige, kung yan ang gusto mo. Tumayo si Mang Matias. Hinayaan si Waldo na isagawa ang ritual ng paghuhuli sa mambabarang. Nag-usal ng mga dasal pangkulong ang binata. Nang masiguradong nakakonekta na ito sa kalaban, kinuha ni Waldo ang isang maliit na sisidlan sa kanyang bulsa. Ibinus ito sa paligid ng higaan ng pasyente. Sandali lang, Waldo. Hindi ba ito yung abo galing sa tabako ng kapre? Tanong ni Mang Matias. Tumangulang ang binata bilang pagsang-ayon. Ipinagpatuloy ang ritual. Nang matapos ay sinubukan nitong tanungin ang pasyente. Kung naririnig mo ko, sumagot ka. Anong kailangan mo sa taong to? Tanong ng binata. Hindi dumilat ang mata ng pasyente, ngunit nakita niya itong ngumiti. May pakialamero na namang nanghihimasok sa mga ginagawa ko. Gusto mo rin bang mamatay kagaya ng mga nauna? Tugon ng pasyente. Sa pagkakataong iyon, alam ni Waldo na ang kausap niya ay ang mismong mambabarang. Magkahalong emosyon ang naramdaman ng binata. Hindi nito alam kung saan magsisimula. Napalingon si Waldo kay Mang Matias. Huwag mo kong tignan ng ganyan. Ituon mo ang pansin sa pasyente mo. Wika ng matanda. Muling ibinalik ni Waldo ang atensyon sa pasyente at sa mambabarang na nakasanib dito. Anong kasalanan ng taong to sa'yo? At bakit mo inuunti-unti ang kanyang pamilya? Kasalanan? Marami. Hindi ko mabilang. Pero ang pinakamatindi, pinatay ng taong to ang anak ko. Pinatay? Sa paanong paraan? Tanong ni Waldo. Habang kausap ng binata ang sanib, tinatanong naman ni Mang Matias ang kaanak ng pasyente tungkol sa sinasabi nito. Ayon sa asawa, wala silang alam sa tungkol sa totoong dahilan kung bakit pinaparusahan sila ng mambabarang. Paano mo nasabi na ang taong tong pumatay sa anak mo? May mga nakakita
Walang away ang sinagasaan ng traktora ang anak ko habang namumulot ng mga tuyong dahon sa daan. Nanlaki ang mata ng asawa ng pasyente. Bigla nitong naalala ang balita tungkol sa isang binatang may deperensya sa pag-iisip. Nasagasaan sa daanan pababa ng kabundukan. Walang ibang nakakaalam kung sino ang nakapatay. Kaya pala, madalas kong nakikita ang asawa kong tulala bago pa mangyari sa amin ang ganito. Ngayon malinaw na sa akin ang sinasabi ng mambabarang. Matyas, sabihin mo sa amin kung ano ang pwede namin gawin. Ang totoo, hindi ko rin alam ang gagawin. Nakasalalay kay Waldo ang mga magaganap. Magtiwala lang tayo sa anak ko. Alam niya ang gagawin. Tugon ni Mang Matias. Kahit alam na nag-aalangan si Waldo sa mga kilos, malaki ang pananalig niya sa likas na kakayahan ng binata. Bata pa lang si Waldo. Kinakikitaan na ito ng kakaibang kakayahan sa panggagamot. Maging si Mang Matias, hindi alam ang totoong pinagmulan nito. Dahil ni minsan, hindi naman niya tinuruan ang binata. Nakita na lang niya itong ginagamot ang kanilang kalabaw na nakagat ng makamandag na gagamba. Simula noon, unti-unting hinasa ni Mang Matias ang husay ni Waldo. Hanggang sa natuto ito ng mas komplikadong pamamaraan. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang napasigaw ang pasyente. Laking gulat ng mga ito nang makitang pinaparosana ni Waldo ang nakasanib. Nagtaka ang matanda kung paanong napasok ng anak ang malakas na depensa ng mambabarang. Bago pa man niya ipasa ang panggagamot kay Waldo, sinubukan na nitong pasukin ng depensa ng kalaban. Ngunit napakalakas na kahit isa siyang batikang manggagamot, nahirapang makapasok dito. Anong ginagawa ng kapre sa Domego? Paano kang nakapasok sa lugar na ito? Tanong ng nakasanib. Saka pa lamang napagtanto ni Mang Matias ang dahilan kung paanong napasok ng binata ang depensa ng mambabarang. Ngayon alam ko na kung saan nanggagaling ang lakas mo, Waldo. Sa inabahaba ng panahon, ngayon ko lang naisip ang tungkol sa alaga mong kapre. Wika ni Mang Matias sa sarili. Ngayon, mambabarang, makikipagtulungan ka na ba sa akin? Pinatay ng taong ito ang anak ko. Anong gusto mong mangyari? Palampasin ko na lang ang kawalang hiyaan ng taong ito. Para sa akin, nararapat lang na parusahan ng kriminal na ito. Nauunawaan ko ang galit mo. Masakit ang mawala ng mahal sa buhay. Ngunit hindi mo kailangang ilagay ang batas sa kamay mo. Walang may dudulot na kabutihan ng paghihiganti. Tignan mo ang nangyayari. Sino ang lumalabas sa masama? Dahil sa mga taong kagaya ng pasyente mo, marami ang nagiging katulad ko. Hindi mo ko masisisi kung gawin ko man ito sa kanya. Hindi na natin may babalik pa ang mga nangyari. At alam mong mapapahamak ka lang sa oras na magmatigas ka. Kung nauunawaan mo ang sitwasyon, alam mong hindi ka sasantuin ng alaga ko. Pero hindi ko hahayaang umabot pa sa ganun. Bibigyan kita ng pagkakataon. Alisin mo ang sumpa sa pamilyang to. Hindi ako mangangako pero gagawin ko ang lahat para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak mo. Iba ka sa mga manggagamot na nakalaban ko. Masasabi kong mabuti kang tao. Pero ipapayo ko lang sa'yo, bata. Huwag ka masyadong mabait. Dahil sa uli, maaari itong gamitin ng mga tao laban sa'yo. Pagkatapos ng pag-uusap, nawalan ng malay ang pasyente. Dali-daling tumayo si Matias at hinawakan ito sa pulso. Magaling, Waldo. Ligtas na ang pasyente. Hindi ko alam kung anong ginawa mo, pero nanalo ka.
Wala nang sumpa sa katawan ng taong ito. Wika ni Mang Matias. Pinulsuhan din ng matanda ang mga kaanak. Napag-alaman na tuluyan ng nakalas ang sumpa. Tinupad ng mambabarang ang kanyang pangako. Aling Marta, nakipagkasundo ako sa mambabarang para mawala ang sumpa sa inyo. Sa oras na magkamala ang iyong asawa, isusuko natin siya sa kapulisan. Kung ano man ang makakabuti, yun ang gagawin natin. Kung may pagkakasala ang asawa ko, kailangan niya itong pagbayaran. Pero paano ang mga mahabaging langit? Nawala ang lahat ng sugat niya. Anong himala to? Nagulat si Aling Marta nang makitang wala ng sugat ang asawa. Bumalik na sa dati ang balat nito. Nangangahulugan, sinunod ng mambabarang ang aming kasunduan. Ngayon to pa rin yung sa inyo. Maya-maya ay nagising ang pasyente. Inusisa ito ni Aling Marta. Umamin ito sa nangyari. Ang dahilan ng matanda. Hindi nito napansin na may tao sa kalsada dahil bukod sa madilim, napakaingay ng makina ng traktora. Nagulat na lang ito. Pagkalingon sa bandang likuran, nakita ang lasog-lasog na katawan. Sa takot ng matanda ay mabilis niyang pinaandar ang traktora. Ilang araw ang nakalipas. Nagsimulang magkasakit ang kanilang pamilya hanggang sa isa-isang nawala ang dalawa niyang anak. Mabuti na lang at nagawang agapan ng anak ko ang sumpa ng mambabarang. Kung hindi, baka nabura na kayo sa kasaysayan ng baryong ito. Marami pong salamat sa tulong niyo. Ay siguro kung hindi kami lumapit, malamang wala na rin ang asawa ko. Hindi kami dapat mong pasalamatan kung hindi ang Diyos. Kalooban niyang iligtas ang buhay ng asawa mo. Kaya nangyari ang lahat ng ito. Magsilbi sanang aral sa inyo ang kaganapan. Hindi na kami magtatagal. Gagabihin kami sa biyahe. Akala ko ba magtatagal pa tayo dito, Tay? Yun din ang akala ko. Pero nagawa mong tapusin ang gamutan sa loob lamang ng ilang oras. Kaya wala na tayong dahilan para manatili. Pag-uusap ng mag-ama. Hindi na sila pinigilan ni Aling Marta. Inihatid sila ni Ingo papunta sa terminal. Maraming salamat sa inyo ha. Akala ko talaga wala nang pag-asang gumaling yung pasyente. Wala yun. Gaya nga ng sinabi ng tatay ko, kalooban ng Diyos na bigyan pa siya ng isang pagkakataon. O paano? Nandito na ang bus sa sasakyan namin. O sige ha, mag-iingat kayo. Maraming salamat. Wika ni Ingo. Akmang sasakay na sana si Waldo sa bus. Nang may humawak sa kanyang kamay. Nilingon nito ng binata. Nakita ang isang matandang babae. Magandang gabi po. Ano pong maitutulong ko sa inyo? Wala naman. Magpapasalamat lang ako dahil sa iyo. Mabibigyan ng katarungan ng kamatayan ng anak ko. Salamat iyo. Tanggapin mo ang bagay na ito. Naway makatulong sa mga susunod mong panggagamot. Tugon ng matanda. Saka pa lamang nalaman ni Waldo na ang matandang iyon, walang iba kung hindi ang mambabarang na nakainkwentro. Wala pong anuman. Ginawa ko lang nararapat. Pasensya na din po kayo ha. Kinakailangan ko pang gumamit ng dahas. Nauunawaan ko. O siya, hindi na kita aabalahin pa. Baka maiwanan ka ng bus. Ingatan mo ang talisman na yan. Lalo nitong papalakasin ang alaga mo, kapre. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay umalis na rin ang matanda. Habang nakaupo sa busang binata, hawak-hawak nito ang binigay ng matanda. Hindi niya ito inilabas
hanggang sa makarating sila sa tahanan. Ano ba yung hawak mo? Kanina ko pa napapansin yan sa bus ah. Binigay po sa akin ng matanda eh. Mantakin nyo, siya yung mambabarang na nakainkwentro ko. Nanlaki ang mga mata ni Mang Matyas sa isinagot ng binata. Nagkita kayo? Bakit hindi ko naramdaman ang presensya nun? Ay nako, kung ano man yung hawak mo, bukas na natin pag-usapan. Napagod ako sa biyahe. Wika ni Mang Matyas. Pumasok na ito sa silid at nagpahinga. Naiwang nakahiga sa sala si Waldo habang pinagmamasdan ang talismang ibinigay ng matanda. Gawa ito sa kahoy na may nakaukit na mukha ng isang nilalang sa magkabilaan. Habang tinitignan ni Waldo ang bagay na yun, hindi namamalayang unti-unti siyang nakakatulog. Nagising ang binata sa ingay ng kahol ng mga aso. Pagdilat nito, napagtanto ni Waldo na umaga na, kaya bumangon ang binata at pumunta sa kusina. Habang nagmumumog, narinig nito ang usapan ni Mang Matyas at ng ama ni Binoy na si Mang Abel. Mukhang nalason yata si Binoy, Matyas. Hindi na kumakain ng pamangkin mo. 2 araw simula nang magpunta sila sa inuman ni Waldo. Nasaan na nga pala ang batang yon? Wika ni Mang Abel. Abay malamang natutulog pa. Pero teka, anong kinalaman ni Waldo sa nangyari kay Binoy? Silang 2 lang ang magkasama, kaya natural na siya ang tanungin ko. Ay sandali, tatawagin ko. Pag-uusap ng dalawa. Akmang aakyat ng bahay si Mang Matyas nang makasalubong nito ang binata. Hindi na kailangan, tay. Magandang umaga po, Tio Abel. Ano po ba ang nangyari kay Binoy? Namimilipit sa sakit ng tiyan eh. Panay ang suka. Hindi na din nakakakain 3 araw na ngayon. Narinig ko pong sinabi niyo nangyari sa kanyang bagay na yun. 2 araw matapos kaming makipag-inuman sa mga kaibigan niya sa kabilang baryo. Parang alam ko na kung sino may gawa niyan eh. Sandali lang ho ah, magkakape lang ako. Wika ni Waldo. Pumasok ito sa tahanan upang magtimpla ng kape. Pinatuloy ni Mang Matyas si Mang Abel upang makapag-usap ng maayos. Pagbalik ni Waldo, may dala itong 3 tasa ng kape. Naupo ito sa harapan ng tiyuhin at pinaliwanag ang nangyari. Nabanggit nga sa akin ni Binoy na kinursunadahan ka daw ni Elmer, apo ni Mang Mario. Yon ang kwento ni Binoy. Totoo ba yun, Waldo? Opo, hinamon nga ako nun eh. Pero hindi ko naman siya binigyan ng pansin. Lasing na siya ng mga oras na yun, Tiyo. Kaya umiwas na lang kami ni Binoy. Pero hindi ko alam na ganun pala kalalim yung galit niya. Sa palagay ko hindi galit ang dahilan, Waldo, kundi pagpapakitang gilas. Gusto niyang subukan ng kakayahan mo bilang manggagamot. At dahil hindi kanya kayang abutin, si Binoy ang ginawa niyang daan. Alam niyang hindi mo matitiis ang pinsan mo. Kung talagang determinado siya, pues pagbibigyan ko ang taong yun. Sana lang hindi niya pagsisiyan na ako pa yung kinalaban niya. Malakas na manggagamot ang lolo niyang si Mario, kaya mag-iingat ka, Waldo. Hindi tutunganga ang matandang yon sa oras na maagrabyado ang apo niya. Alam ko po, tay. Nasabi na sa akin ni Binoy ang tungkol dyan. Pero kilala niyo po ako eh. Wala akong ginawang masama sa kanila, lalong-lalo na si Binoy. Ramdam ni Mang Matyas ang galit sa boses ng anak. Alam din ng matanda. Wala siyang magagawa sa oras na nasa ganitong antas ang emosyon ng anak. Gawin mo ang nararapat, ngunit mag-iingat ka. Dahil hindi basta-basta ang kakaharapin mo kung sakali. Wika ni Mang Matyas. Matapos ang pag-uusap, pinuntahan ng binata ang pinsan. Nakita nito ang kalagayan ni Binoy.
Namumutla at halos hindi na maikilos ang katawan. Nakita niya itong nagsusuka. Anong ginawa nila sa'yo, Binoy? Sabihin mo sa akin. Napuruan yata ako ng laso ni Elmer. Waldo, ayoko pang mamatay. Pakiusap, tulungan mo ko. Kaya nga ako nandito Dahil gusto kong turuan ng leksyon yung Elmer na yan. Nagkamali siya ng binangga. Ginamot ng binata ang pinsan. Nang masiguradong ligtas na ito, hinanap niya si Elmer sa bayan. Madalas ito sa mga tindahan ng alak, umiinom at malamang naghahanap ng mabibiktima. Natagpuan ni Waldo ang hinahanap sa isang maliit na tindahan ng tuba. Nakikipag-usap ito sa ilang kalalakian. Narinig pa ng binata ang usapan na lalo namang nagpadagdag ng galit nito. Wala naman palang sinabi yung Waldo na yon. Ewan ko ba kung bakit siya kinikilalang magaling sa bayan natin. Di hamak namang mas magaling sa kanya ang Lolo Mario ko. Ano naman sa palagay mo yung mangyayari dun sa pinsan niyang nilason mo? Tanong ng isa sa mga kausap ni Elmer. Baldo, parang hindi mo naman ako kilala. Unti-untiin ko ang katawan ng Binoy na yon. Hanggat may natitirang hininga sa kanya, hindi ko siya titigilan. Wika ni Elmer. Laking gulat nito nang biglang hampasin ni Waldo ang mesa. Nagtalsikan ng mga baso. Nang makita na mga kasama ni Elmer kung sino ang may gawa, isa-isang nagtayuan ang mga ito at nagpulasan. Ayos mukhang iniwan ka na mga kasama mo. Ano nga uli yung gagawin mo sa pinsang ko? Hoy, mabuti naman at dumating ka na sa wakas. Alam mo bang? Hindi na pinatapos pa ni Waldo ang sasabihin ni Elmer. Bigla niya itong sinuntok. Kung sa akin ka may galit, huwag kang mangdamay ng walang malay. Narito na ako sa harapan mo. O ngayon, ano uli yung gagawin mo? Wika ni Waldo. Nang mga sandaling iyon ay wala ng tao sa lugar. Nagsipag-alisa na ang mga ito dahil sa takot kay Waldo. Alam nila ang ugali ng binata. Sa oras na magalit ito, walang sino man ang makakapigil sa kanya. Marahang tumayo si Elmer at nagsalita. Alam mo ba kung ano ang kapalit ng ginawa mo? Buhay ng pinsan mo. Habang nag-uusap tayo, sigurado kong Magaling na si Binoy. Hindi mo na siya kayang saktan pag gamit ang kakayahan mo. Kaya huwag ka nang magsayang ng oras. hindi naman ako ang gagawa nun. Kung hindi si Lolo Mario. Oo nga pala, yung tungkol doon. Maya-maya lang pupunta na yung mga taga-punerarya sa tahanan ng Lolo Mario mo para kunin yung bangkay niya. Kaya kung ako sa'yo, uwi na ako. Baka sakaling maabutan ko pang buhay yung matandang pinagmamalaki mo. Nagulat si Elmer sa sinabi ni Waldo. Dumampot ito ng bote at binato ang binata. Sabay takbo palabas ng tubaan. Hindi pa tayo tapos. Babalikan kita sa oras na may mangyaring masama sa Lolo Mario ko. Ubusin ko ang lahi mo. O siya, sige. Antayin kita. Tugon ni Waldo. Matapos ang kaganapan, mabilis itong bumalik sa tahanan nila Binoy. Gising na ang pinsan, kaya naman nagawa nitong ikwento ang buong pangyayari. Talagang napakayabang ng tao na yun, ano? Pero anong ginawa mo? Paano mong nakalas yung sumpa sa akin? Nakalimutan mo yata. May makapangyarihan akong alaga, Binoy. Sila ang kumikilos para sa akin. At ngayon, siguradong pinaglalamayan na si Tandang Mario. Mabuti naman kung ganun. Kasi yung matandang yun, konsentidor. Pwes, nagkamali sila ng binangga. Nananahimik tayo Wala silang karapatang guluhin ng bagay na yun. Pag-uusap ng magpinsan.
At para makumpirma ang nangyari sa matanda, pumunta doon si Mang Abel. Nakita ng matanda, inilalabas ng tahanan ang walang buhay na katawan ni Mang Mario. Dinala sa punerarya. Matapos nun ay kagad siyang bumalik ng bahay. Totoo nga ang sinabi mo, Waldo. Wala na nga si Mang Mario. Huwag tayong papakasigurado, Manong. Dahil malakas pa rin ang matandang yon. At siguradong iniwanan niya kay Elmer ang kakayahan o sapilitan niya itong kinuha. Hindi ba delikado yun? Sa oras sa sapilitan mong kunin ang kakayahan ng isang mamamatay na manggagamot, maaaring mawala sa sarili ang taong kukuha nun. Tama ka. At yan ang dapat nating pagandaan. Maaaring mamaya lang sumugod na dito ang Elmer na yon. Sabihin niyo si tatay, alam niya na kung anong gagawin. Ako nang bahala dito. Pag-uusap ng tatlo. Mabilis na lumakad si Mang Abel upang balaan si Mang Matias. Ngunit nang pabalik na ito ng tahanan, hindi nito inaasahang makakasalubong sa daan si Elmer. Galit na galit ito. Walang pagdadalawang isip na sinugod ang matanda. Naiwang nakahandusay sa lupa si Mang Abel. Nagpatuloy naman sa paglalakad si Elmer. Samantala sa tahanan nila Binoy, nagtataka si Waldo dahil hindi pa nakakabalik ang Chewin. Bakit kaya hindi pa nakakabalik si Tio Abel? Nako, baka hindi pinayagan ni Tio Matias. Alam mo naman yun, di ba? Masyadong maalalahanin sa kapatid. Siguro nga. Pero masama talaga ang kutob ko eh. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya may kumatok sa kanilang tahanan. Binuksan ito ni Waldo. Laking gulat nang makitang akay-akay ng isang lalaki si Mang Abel. Nakita ko nakandusay sa daan ng tatay mo, Binoy. Mukhang nasobran yata ng inom. Tumama ang ulo sa bato. Maraming salamat po, Mano. Sige po, kami na po ang bahala kay tatay. Tugon ni Binoy. Matapos iga, nagpaalam na din ang lalaki. Hindi aksidente ang nangyari, Binoy. Nararamdaman ko ang presensya ni Elmer sa kanya. Talagang sinusubukan ng taong yan ang pasensya ko ah. Wika ni Waldo. Maya-maya narinig nito na may sumisigaw sa labas ng bahay. Mukhang boses ni Elmer ang naririnig ko ah. Waldo, nandito na siya. Magaling. Ngayon ipaparanas ko sa kanya kung gaano kalupit ang parusa na dulot ng abo ng tabako ng kapre. Dito ka lang, Binoy. Wag na wag kang lalabas. Wika ni Waldo sabay labas ng tahanan. Nakita nitong nakatayo si Elmer sa bakuran habang may hawak na itak. Lumabas ka dyan, Waldo. Ngayon natin tignan ang bangis mo. Wika ni Elmer. Naglakad si Waldo papunta sa kinaroroonan ng kalaban habang inilalabas ang isang sisidlan. Alam mo bang malaking pagkakamali ang pagpasok mo sa bakuran na to? Wika ni Waldo habang isinasaboy ang laman ng hawak na sisidlan. Nililipad ito ng hangin hanggang sa malikop ang buong kapaligiran. Oh, ano naman ang palabas na ito? Mamaya malalaman mo. Pero habang hindi pa tayo umaabot sa ganong sitwasyon, bibigyan kita ng pagkakataon na umalis sa lugar na ito. Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin yan. Napaghahalata ang hindi mo alam ang layo ng antas ng kakayahan natin ngayon. Alam ko, sapilitan mong kinuha ang bertud de Tandang Mario para lang makapagigante sa kaganapan na ikaw mismong may pasimuno. Ako may pasimuno. Pinatay mo ang lolo ko. Sino sa palagay mo may kasalanan? Ibabalik ko sa iyo ang katanungan. Sino sa palagay mo yung nag-umpisa? Nilason mo si Binoy. Inuunti-unti mo siyang patayin. Sa palagay mo hindi ako gagawa ng paraan para iligtas ang pinsan ko.
Nagkataong kinukonsinte ni Tandang Mario yung kabuktutan ng ugali mo. Kaya pati siya nadamay eh. Hindi ka na ulitin pa, Elmer ha. Umalis ka na kung ayaw mong matulad sa kanya. Matapos magsalita ni Waldo ay sinugod ito ni Elmer gamit ang itak. Nakita niya kung paanong bumaon ang talim sa katawan ng katunggali. Ngunit laking gulat nang biglang may nagsalita mula sa likuran. Oh, sinong tinataga mo dyan? Nilingon ito ni Elmer. Inundaya ng taga ang binata. Walagya ka! Lumabang ka na patas! Patas naman ako lumalaban ah. Nagkataon lang na nasa teritoryo kita. Kaya nasa sakop ka ng aking kakayahan. Hindi lang ako basta manggagamot. May kaalaman ako sa pagmamanipula ng isipan ng tao. At ngayong nasa ilalim ka ng kapangyarihan ko, Elmer, bibigyan kita ng pagkakataong umalis. Pero kung hindi ka makikinig, pagdurusahan mo ang parusang ibibigay ko. Matapos magsalita ni Waldo, nabalot ng makapal na usok ang paligid. Halos wala nang makita si Elmer. Pilit nitong hinahanap ang kinaroroonan ni Waldo. Talagang sinasagad mo ko. Pwes, humanda ka! Wika ni Elmer. Sinugatan nito ang palad gamit ang hawak na itak. Ipinatak sa lupa. Nag-usal na mga dasal. Maya-maya ay humupa ang makapal na usok. Lumantad sa kanyang harapan si Waldo. Magaling! Ang bunga kala ko, hindi mo magagawang basagin ang ginawa kong ilusyon. May ibubuga ka pala ha? Apo ko ni Tandang Mario. At ngayon taglay ko ang kanyang kakayahan. Kaya wag mo kong kakausapin na parang isang paslit. Wika ni Elmer sabay sugod. Sinalubong naman ito ni Waldo. Muling nagsaboy ng pulbos sa paligid. Sa pagkakataong iyon naramdaman ni Elmer ang pamamanhid ng katawan. Hindi mo na nararamdaman ang mga kamay at paa mo, hindi ba? Alam mo ba kung ano yan? Abo ng tabako ng kapre ang tawag dyan. Sa oras na malanghap ng kagaya mong may kakayahan sa espiritual, maaari nitong lasunin ang iyong kaluluwa. Ilang segundo lang, mararamdaman mo ng unti-unting nangihina ang katawan mo. At parang lilisanin ka ng sarili mong kamalayan. Kaya huwag ka nang manlaban pa. Wala ka nang magagawa. Wika ni Waldo. Winasiwas ni Elmer ang itak para hindi lang mawala sa wisyo. Kaso nga lang kahit anong gawin, kusang tumatakas ang kanyang kaluluwa sa katawan. Unti-unti siyang bumagsak. Nabitawan nito ang itak. Humupa ang makapal na usok hanggang sa magliwanag ang kapaligiran dahil sa sinag ng buwan. Habang nakatiyaya, napagtanto ni Elmer na wala siyang laban kay Waldo. Sinayang mo ang kakayahang taglay ng iyong lolo Mario. Kung sa kabutihan mo sana ginamit yan, marami ka pang natulungan. Pero huli na ang lahat para sa iyo, Elmer. Dahil nilamon ka ng galit, pati na rin ang paghiganti. Hindi na babagay sa iyo ang ganitong uri ng kakayahan. Hindi ka nababagay na mabuhay sa mundong to. Wika ni Waldo. Nagmulat ng mata si Elmer. Nakita ang 4 na kapreng nakapaikot sa kanya. Naaninag din ito ang suot na talisman ni Waldo. Ngayon nauunawaan ko na kung bakit napakalakas mo. Tama ka. Mali ako ng taong binangga. Pero huli na para pagsisihan ko ang lahat. Hindi ko matatanggap ang kabiguang ito. Kaya ako mismo ang kikitil sa sarili kong buhay. Wika ni Elmer. Sabay saksak sa sarili gamit ang natitirang lakas. Hindi yon ang balak gawin ni Waldo. Ngunit huli na dahil kusa nitong kinitil ang sarili. Matapos ang labang na yun,
Nagpasalamat ang binata sa alagang kapre na naging katuwang sa pakikipaglaban. Maraming salamat sa tulong mga kaibigan. Kahit kailan talaga maaasahan kayo. Tawagin mo lang kami sa oras na kakailanganin mo ng tulong. Darating kami ng walang pag-aalinlangan, Waldo. Tugon ng isa sa mga kapre. Matapos ay nagpaalam na ang mga ito. Bumalik sa loob ng tahanan ng binata. Laking pasasalamat dahil nagkamalay na si Mang Abel. Paano ko nakauwi? Ang huling tatandaan ko, naglalakad ako tapos may pumalo sa akin. Wala ka nang dapat alalahanin, tiyo. Tapos na ang laban. Tugon ni Waldo. Tumingin sa labas ng bintana si Mang Abel. Nakita ang walang buhay na katawan ni Elmer. Mabaging langit. Kawawa naman ang pinatang yan. Pinalaki sa maling asal. Ni hindi man lang tinuruan ng tama. Wika ni Mang Abel. Maya-maya natanaw ng mga ito si Mang Matias. Papasok ito ng bakuran. Anong nangyari sa taong yon? Sinong may gawa nun sa kanya? Nagpakamatay si Elmer dahil sa kahihiyantay. Hindi matanggap ng taong yan ang pagkatalo. Pati na rin yung kahiyan sa ginawa niya. Ang kagandahan lang dahil bago siya mamatay, pinagsisiyan niya ang lahat ng ginawa niya. Mabuti naman kung ganon. Kailangan nating ipaalam sa kanyang pamilya ang nangyari. Alam kong maaari silang magsalita ng masakit laban sa iyo, Waldo. Pero kailangan mo itong tanggapin. Humingi ng kapatawaran. Hindi dahil sa inaamin mo ang kasalanan, kundi dahil ito ang nararapat mong gawin. Naunawaan ko po, tay. Ngayon din po, ihatid namin ang bangkay ni Elmer sa kanilang tahanan. Pag-uusap ng mag-ama. Ikinarga ng binata ang katawan ni Elmer sa karosa. Dinala pa uwi sa kanilang tahanan. Nakita ng mga kaanak nito ang kalagayan ng binata. Wala na silang nagawa kung hindi ang umiyak. Sinalubong ng isang babayang karosa habang nakaunat ang kamay. Anong nangyari sa kawawa kong apo? Sinong may gawa nito sa kanya? Ginawa ko lang ho nararapat. Alam ko masakit ang pangyayaring ito para sa'yo. Ngunit alam ko din na bawat kasalanan sa mundong ito may kabayaran. Ngayon kung nagagalit kayo sa akin, wala akong magagawa. Alam mo ba ang pinasok mo, binata? Nasa loob ka ng teritoryo ng aming pamilya. Kaya ka naming patayin dito mismo sa kinakatayuan mo. Hindi na nagsalita ang binata. Naglabasan mula sa paligid ang 4 na kapreng gabay. Napatras ang mga tao sa lugar. Hindi ko maipapangakong hindi kikilos sa mga kaibigan ko sa oras na galawin niyo ako. Kaya kung ako sa inyo, pag-iisipan kong mabuti ang susunod kong galaw. Mga kapre. Mga kasama. Hindi natin kakayanin ang binatang to. Sa ngayon aatras tayo. Pero asahan mong sa susunod nating pagkikita, hindi tayo mag-uusap ng ganito. Alam ko na kung kanino nagbana si Elmer. Ganyan din yung sinabi niya eh. Tignan niyo kung ano nangyari sa kanya. Kung gusto niyo matulad kay Elmer, walang problema. Sabay-sabay na nagbuga ng usok ang kapre. Nabalot ng makapal na hamog ang paligid. Isinaboy ni Waldo ang natitirang abo sa hangin. Matapos ay isa-isang nagbagsakan ang mga tao sa loob ng pamayanan. Hindi inakala ni Waldo na hahantong sa ganong kalagim na pangyayari ang paghahatid niya kay Elmer. Hindi ko inaasahang hahantong sa ganito ah. Binalaan ko kayo pero wala ni isa sa inyong nakinig. Wika ng binata. Inubos nito ang isang buong angkan ng mga manlalason. Wala ni isa sa kanila ang nakaligtas.
Labag sa kalooban ni Waldo ang gawin ang bagay na ito. Ngunit ito lang ang tanging paraan upang makaligtas sa panganib. Ibinalita nito sa ama ang nangyari. Nagulat si Mang Matias. Ngunit wala na itong magawa. Niligtas lamang ni Waldo ang kanyang sarili, kasama ng kanyang gabay, kasama ng abo, ng tabako ng kapre. Mailig ka bang mag-travel o palagi kang wala sa bahay? Pero natatakot ka sa lason, kulam, barang o gayuma? Eto, habak nila ng keychain, bakos de gera, proteksyon at pampaswerte sa bawat paglalakbay. Ang habak nila na keychain, isang makapangyarihang proteksyon na maaaring dalhin kahit saan. Nagsisilbi itong pananggalang laban sa laso ng tao, elemento, nilalang, at nagbibigay proteksyon laban sa palipad hangin, usog, tigalpo, at iba pang masasamang espiritu. Kilala din ito sa Rebuelta, kung saan ibinabalik nito ang sumpa o mala sa pinagmulan. Binuo mula sa mga bibihirang sangkap tulad ng itim na lupa ng makiling, tawas tapol, diamante negra, bato balison at iba pang mga sikretong sangkap. Mainam itong dalhin sa mga naglalakbay o mahilig sa hiking bilang proteksyon laban sa masasamang elemento. Bukod dito, nagdadala din ito ng pampaswerte lalo na sa negosyo. Ilagay lamang sa altar na nakaharap sa silangan para sa magandang pasok ng kita. Isang keychain na hindi lang dekorasyon, kung hindi isang espiritual na gabay at proteksyon para sa araw-araw. Kung ikaw yung tipo ng tao na madalas wala sa bahay, palagi naglalakbay, mahilig mag-travel, bagay sa'yo ang habak de lana. Subukan mo.